Hello? Hello? Good morning po. Gusto ko lang pong i-introduce sa inyo si Brother Eddie Soriano. Si Brother Eliseo Fernando Soriano po ay isang huwarang mangangaral na dapat pong tularan, lalo na ng mga kabataang tulad natin. Bakit dapat tularan si Brad Eddie? Huwaran kasi siya sa lahat ng bagay. Sa pagsasalita, Pag masama ang puso ng tao, ang sasabihin niya masama, lalabas sa bibig niya masama. Nakakahawa yun. Aba, kung ikaw ay nabuhay ng 70 taong katakot-takot na pagbibirat mo at nasa loob mo. At ikaw ay milyon ang layo mo sa Diyos. narinig mo? Si Brad Eddie ay hindi kailanman nagsasalita ng masama o nagmumura sa kanyang kapwa. Siraulo! Mga gago! Mga siraulong pastor! Uy, anong nangyari? Bakit parang narinig kong nagmumura siya? Ah, hindi. Baka hindi siya yung narinig mo. Medyo maingay kasi sa labas. Pero, alam mo ba, pagdating sa paggalang sa matatanda, good example naman si Brother Eddie. Kung di ka ba naman tanga? Wala ka naman Security and Exchange Commission o paano marirehistro yun? Kapag ito rin nagtatanong ka ng katangahan Matanda ka lang nagtakapang sa ngayon Aba, pinagagalitan niya yung matanda? Alam mo, kaya nga pala ako tumawag para i-invite ka sa aming Bible Exposition para mapakinggan mo si Brad Eddie. Bakit naman ako dapat makinig kay Brad Eddie? Kasi ang aral niya ay puro nakasulat. Ako lang naman ngayon ang pastor na nagtuturo ng puro nakasulat Na makilala mo yung totoong religion, kailangan ng aral nun. Tama, walang mali, walang mali, walang mali. Pag nakakita ka isang mali, layas na. Aba, ang galing pala ni Brad Eddie. Hindi nagkakamali sa itinuturong aral. Oo naman, hindi siya katulad ng ibang mga nangangaral ng Biblia. Ang mga pastor ng halos lahat ng relihiyon sa panahong ito, kanya-kanya ng itinuturo. Hindi naiintindihan yung Biblia, magtuturo para lang kumita, para lang magpayaman, magtuturo ng mga bagay na hindi niya naiintindihan dahil sa pakinabang. Pagka ang religion, ginagawang negosyo or a form of merchandise, hindi pwedeng sa Diyos ang religion na yan. Walang possibility na yung religion ay totoo pagka ginagawang merchandise o negosyo ng kanilang mga pastor, ang kanilang religion. So, hindi pala ginagamit ni Brad Eddie ang religion niya para makapagnegosyo. Oo, kasi sa Diyos ang religion ito. Diyan sa Makati, meron ako diyan isang hinihiraman kasi negosyante ako. Libot ko yung divisoria dahil negosyante ako talaga Negosyante ako talaga Ako maraming kalakal. Ngayon, meron tayong piggery, meron tayong palaisdaan. Halos lahat ng kalakal, may restaurant tayo. Lahat ng pwedeng pagkakitaan, napsubukan ko na. May pahulugan akong panty, brief, medyas, sapatos. Lahat, alam ko yung negosyo. Miski ngayon naman, nakita nyo naman, di ba? May negosyo kong tubig, restaurant. Di ba may tubig tayo? Ewan ko nga sa inyo, bibili lang kayo tubig kung ayaw pa kayo rito bumili. Di ba yung mga umiinom ng mineral water dyan, dito na kayo bumili at tulong nyo na sa iglesia. Si Brad Eddie, walang kontradiksyon sa pagtuturo. Mahal na Diyos, yun ang bibigay na masaya. Kaya kayo nananagot sa Diyos, no? Pero parang turo ko, o ikaw, 1,000 ka, 5,000 ka, hindi ganun. Pero parang turo ko, o ikaw, 1,000 ka, 5,000 ka, hindi ganun. O, pag-isipan niya mga kapatid, baka gusto niyo ko tulungan. 20 milyon. Gusto niyo, nagtuturo ako ng tigi-tigi 1 milyon, 20 tao. Meron 1 milyon kay kapatid na Sally. 1 milyon kay kapatid na Vic. 1 milyon kay kapatid na Celso. 5 milyon kay kapatid na Alfred. 1 milyon kay kapatid na Loren. 1 milyon kay kapatid na Gloria. Diba? Convincing. O ano pa hinihintay mo? Umattend ka na sa aming live mass indoctrination sa... Hello? Hello? Brad, nandun ka pa ba? Hello? Hello? Bakit ka hindi ako binabaan?